Okay, so bale sa pag ano natin sa pag supplemental or budget augmentation, once posted na po yung budget natin, no? Once na posted na yung budget natin, say for example, this traveling expenses. Okay, so your budget has been posted. So i-guide naman tayo ni system, no? Na we cannot or hindi po tayo makakapag add or edit, makapag-update ng record natin dito sa budget preparation, no? Once posted na, basically kasi budget preparation po yung module na ito. Okay, so now saan po tayo papasok or saan po natin pwedeng lagyan ng alignment or supplemental yung budget natin. So paste po dito pag nag-message siya dito, no? Sabi niya dito, please use budget amendment module. So basically yung amendment module natin po nandito po yun sa budget posted and amendment. So show lang natin. So andito lahat ng mga history yung budget natin. So ito yung pag-post natin yung budget, yung annual budget, yung pinakaunang pinost po natin. And once na magdadagdag tayo ng supplemental or augmentation, mag-add lang tayo ng amendment dun sa budget natin. So click lang natin yung add. Okay, then here ilalagay natin kung ano yung reso. So say for example 2023 005, sample ko lang, no? So dito sa sum or ilalagay natin yung transaction time kung supplemental ba siya or augmentation. So magpapalit po yung details dito, no? Magpapalit po siya based doon sa nilagay natin or pinili natin na transaction type. So basically pagka supplemental, kukunin natin yung budget sa pwedeng unused budget or bagong budget, no? Pero kung halimbawa kukunin naman natin yung budget sa existing, no? So parang halimbawa sobra yung ating training expenses or expenditure or budget na nilagay, hindi lalagay natin sa training ba yung sinabi ko, lalagay natin sa travel. So gagamit tayo is augmentation. Okay, so halimbawa augmentation yung natin. So I think realign. So ilalagay na lang po natin yung description na magmamatch doon sa ating gagawing augmentation doon sa budget, then save natin. Okay, so this is just a sample. Now once na na-save na natin yung ginawa nating augmentation, this reso number, no? Ilalagay natin yung items na i-augment natin. So magpa-plus lang tayo dito. So pwede natin lagyan ng title. Leave it lang muna. So sabi ko kanina, halimbawa sobra yung ating training expenses. So dito makikita niya agad kung magkano na lang yung remaining na amount doon sa budget na to. So makikita niya lang yung system. So gagawin naman kayo dito. So say for example, kukuhaan lang natin ng 20,000, then we can pwede natin palitan. Okay, then nakuha na natin yung amount dito. Ngayon dito naman saan daw natin ilalagay yung budget na to. So halimbawa ilalagay natin dito sa from training to travel. Okay, so makikita natin dito yung system. Now dito mapapansin natin yung AIP ko dito 150. Okay, and then yung current budget ko is 30,000. So dito halimbawa yung AIP natin limit na or hindi na, say for example 40,000 lang, basically yung 30,000 pagka dinagdagan natin ng 20,000 hindi na po siya papasok. So kailangan natin mag-supplemental AIP. So ibang usapan po yung supplemental AIP. I think sa ibang video na lang natin gawin yun. So dito halimbawa since okay naman na yung AIP,
pwede ko siyang lagyan ng 20,000. So 30 plus 20, that will be 50,000. Okay, so kailangan natin kung saan siyang AIP, no, ipapasok. So basically yun naman po yung budget natin when it comes to kailangan saan AIP, anong budget yung pagpapasokan natin noong budget na yun. So dito pwede natin piliin, no, since ilalagay lang naman natin to sa existing budget. So yung AIP ko is traveling expense na AIP, and then lalagay ko naman siya sa object expenditure na nakatag doon sa traveling expense, which is the traveling expense then. Okay, so automatic ko kunin niya na yung, or ilalagay niya na kung saan account yung budget na yun. Okay, then yung 20,000 automatic ilalagay niya down. So pag save natin, no, so kanina inumit ko lang yung transaction item title, so hindi yun ipoproceed the system, so cannot proceed. Anyway, bakit ko nilib blank? Para mag-automatic siya. So tinamad na ka mag-type. Okay, so save natin. Okay, so yan, no. So kung may iba pang kukunan or kukuhaan, say for example gusto ko pang kunin sa ibang, or gusto ko pang kumuha para idagdag doon sa aking traveling expense, or so pwede pa ako maglagay dito or mag-search na halimbawa yung office supplies. Ayan, kuhaan ko to ng 5,000. So again, same process, then ilalagay ko siya sa traveling expense. Yan, kung mapapansin natin yung budget ng traveling expense, nagdagdag na siya since dinagdagan ko na siya ng 20,000 kanina. So pag nagdagdag pa ako ng 25 or ng 5,000, since kukuhaan ko lang ng 5,000 itong office supplies, magiging 55,000 ito. Okay, so traveling expense, then save. Yes, ayan, so ito po yung augmentation natin. And for the supplemental, ganun din kuha. Same process lang, may dagdag lang dito isang tab para ilalagay natin kung saan siya pinagkuhaan or saan kinuha yung budget. Anyway, okay, now to the reports, no, as of now yung nilagay po nating reports na nandito is yung ordinance for the augmentation, no. For the supplemental, iba namang ordinance din yung template nun. Again, or itong sample po nandito, this is just a template, so kailangan natin i-edit ito. So for example, kung anong barangay natin, no, ilalagay natin. So sorry. Okay, so then the rest, municipality and province. Okay, then series of 23, ordinance number 005. So yun na natin to. So, pwede natin, sorry, na-edit naman ito. So i-edit to, no. So make sure na basahin po natin since basically template lang naman to. May mga section dito na kailangan nating to usage savings from personal services. So basically kailangan natin itong palitan, and then yung section 3, section 4 lalagay lang natin, no. So this is just a template, then yung take effect on lalagay natin, then enacted, so on so forth, then approval, no. So pwede nyo rin palitan, o pwede natin palitan yung size. Halimbawa kami natin legal para sumakto siya dito, hindi siya mag-view page. Okay, yan. So then you save. So again, this is just a template para doon sa natin dito sa augmentation natin. So for now, yun lang po muna yung dinagdag namin dito, So bali dun sa version 2 na ilalabas natin dito sa BPREMS, no, yung BPREMS version 2, may mga additional pa kaming dinagdag doon na reports. So hintay na lang po natin yun. Okay, so save natin.
Okay, so pag-close natin dito, pakita ulit. So makikita natin dito, ayan, may 25,000 na amendment dito. So kung mapapansin natin, wala naman siyang additional budget dito since this is just a realignment. Okay, so kung may additional budget, may additional budget, dito yung papasok. This is for the supplemental. Now, pag tinignan natin to, yung accounts pala di ko napakita. So, makikita natin dito, nagbawas siya sa training, no, ng 20,000. Then, dinagdag niya sa travel. Then, nagbawas naman siya ng office supplies. Then, dinagdag niya sa travel ulit. So, yun yung mga naging accounts na nag-allow to ito sa supplemental natin. Okay? Then, pag tinignan po natin dito, search natin. Ayan. So, yung traveling expenses ko dito, kapapansin natin, sabi ko nga kanina, 55,000 yung travel. Then, yung sa training and then yung office supplies, nagbawas din. Okay, so yun po yung budget amendment natin. Okay?